Kayo mga bayarang vlogger, kayo. Kumakampi kayo dahil suhulan kayo, binayaran kayo. Ako lumalabas ako ngayon dahil hindi ko na matiis ang mga pangyayari. Ang dami nang naghihirap. Sobra. Grabeng ginawa itong BBM administration na to. Kaya magpaniwala sa mga vloggers dito. Dahil yung mga yan, mga suhulan yan. Sinuhulan nila ang mga vlogger na kaya nilang suhulan, pero kaming hindi kayang suhulan, tinitik down ang mga TikTok account, mga FB account para hindi makapagsalita. Grabe no, masyado nyo talagang nililift up, no? Ang mga Marcos, di ba? Ang mga Romualdez. I-make sure nyo lang ha, na habang sila yumayaman, habang sila nagpapakasasa sa kayamanan, make sure nadadamay ka rin sa kanilang kayamanan na. Kasi sobrang nakakaawa ka. Habang sila payaman ng payaman, ikaw, ang mga kababayan natin, habang sila concert dito, concert doon, passion show dito, passion show doon, party dito, party doon, ikaw, make sure nakaka-cope up ka sa taas ng mga bilihin right now. Kasi kung hindi, nakakaawa talaga, hindi lang ikaw, pati, no, ang mga kababayan natin. So, dalawang DDS po yung napakinggan po natin at bibigyan po natin ng reaksyon. Unahin na po natin yung sinabi nung nakapula, yung nauna nagsalita, yung paratang po niya patungkol dun sa mga vloggers na di umano'y tumatanggap po ng bayad or suhol. Hindi naman po tinukoy nung lalaki nung nakaread yung specific na pangalan ng vlogger or grupo ng mga vlogger, Pero meron po akong gustong linawin sa inyo. Kasi parang ang pinapalabas niya basta pro Marcos, pro government ay tila pinapalabas niya na nababayaran, or may tinatanggap. By the way, lilinawin ko po yung mga napakinggan po natin ay highlights lamang po ng kanilang video. Hindi ko na po sinama yung iba para mas mapabilis po nating mabigyan ng reaction, Pero kung gusto niyo pong mapakinggan ang kanilang mga sinabi, lahat, pwede niyo pong tingnan sa platform nila. So going back, dun sa paratang ni Kuya na may mga vloggers na nababayaran para mag-vlog in support of Pangulong Marcos at ng gobyerno, gusto ko po linawin yung sa side ko, Ako po, nagbablog, sumusuporta sa gobyerno at sumusuporta sa mga magagandang polisiya ng Pangulong Marcos Jr. Lalo-lalo na sa mga pro-Filipino policies niya. Hindi po ako tumatanggap ng kahit anong suhol or bayad mula sa First Lady at mula sa Pangulong Marcos Jr. Ang patunay ko po dyan, dahil originally po, noong 2022, ako po'y kakamping, si Atty. Leni po ang aking sinuportahan. Hindi po ako sumuporta kay Pangulong Marcos Jr. Pero dahil tapos na pong eleksyon at halos magtatatlong taon na pong Pangulo ang Pangulong Marcos Jr., kailangan na po nating magsama-sama. Kahit ano pa yung kulay natin, kahit sino pa yung sinuportahan natin, kailangan po nating magsama-sama para sa bansa natin, para iangat po natin ang ating bansa. Kaya kami pong mga kakamping, naniniwala ako majority ng mga kakamping na pinangungunahan ni Atty. Leni Robredo ay gumagawa kami ng mga paraan or sarili naming paggawa or pagkilos para makatulong sa ating pamahalaan, sa gobyerno at sa ating bansa. Mabahagi ko po sa inyo yung pinaka-latest na tulong ni Atty. Leni sa ating gobyerno, sa ating bansa. Pero going back nga po, ako po'y kakamping, pero sumusuporta po ako sa gobyerno ng Pangulong Marcos Jr. Hindi po ako tumatanggap ng bayad mula sa Pangulo at mula sa First Lady. Dahil originally nga po, noong 2022, hindi ko po siya sinuportahan. So napaka-imposible po na babayaran ako ng Pangulo or ng First Lady para lamang mag-vlog para sa kanila. Alam ko po na nauunawaan nyo na ang pagbablog ko ay para po sa bansa, para po sa Pilipinas, sa mga Pilipino, hindi para sa kung sinong politiko. Pero kung merong politiko na binabato ng kasinungalingan, dapat po nating labanan ang kasinungalingan na yon at dapat po nating ipagtanggol yung politiko, lalo-lalo na kung yung politiko o yung pinuno na yon ay may ginagawang mabuti sa bansa natin. So sana po malinaw yan. Ako po ay isang simpleng vlogger lamang na umaasa lamang po sa inyong views at sa mga nagbibigay po ng super thanks sa aking videos. Hindi ko po kayo ini-encourage na magbigay, pero nakikita ko po yung mga nagbibigay, nagsasend ng super thanks, nagpapasalamat po ako sa inyo, na-appreciate ko po yun, Hindi po ako nangihingi. Nililinaw ko po yan, hindi po ako nangihingi. Pero na-appreciate ko po kapag kayo po yung nagbibigay ng super thanks na na-appreciate nyo yung ginagawa ko. Malaking tulong po yan para po sa aking pagpapatuloy sa aking pagbablog, paggawa ng content. Pati na rin po sa mga nagpa-member sa ating pong channel, na-appreciate ko po yan at hindi ko po kayo pinipilit na magpa-member. Pero yung inyo pong pagtulong sa ganyang paraan sa akin po ay malaking bagay po para po ako makapagpatuloy. Pero ngayon ko lamang po yung binanggit sa inyo dahil gusto ko nga lamang pong linawin
sa kanila or sa kanya na ako po ay hindi kasama dun sa sinasabi niya na matanggap ng bayad or suhol para mag-vlog, no, sa pagsuporta sa gobyerno at sa mga polisiya ng Pangulong Marcos. Dahil again, originally, ako po ay kakamping at hanggang ngayon po ay kakamping ako, pero ako po ay sumusuporta rin sa ating gobyerno, sa mga polisiya ng Pangulong Marcos Jr. Wala pong masama doon. So sana po malinaw yon, hindi po ako tumatanggap ng kahit ano dito para mag-vlog at magpakita ng suporta sa ating gobyerno. Ngayon, ang pinaka-main, no, isa-summarize ko na lang, ang pinaka-main na pinupunto nilang dalawa is tila sinasabi nila na maraming naghihirap ngayon, no? May nabanggit si Kuya, yung nakaread na ang point ay marami daw na naghihirap ngayon, no? Yun po yung aking pagkakaintindi, pwede nyo balikan. At yung pangalawang nagsalita, tila ganun din po yung ini-imply. At sinasabi niya nga na dapat makasabay tayo. Kung may sinasabi yung pangalawang nagsalita na kung yung mayaman si ganito, si ganyan, dapat daw tayo ay yumayaman din. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung datos, no? Galing po ito sa mismong government website or data ito ng gobyerno na nagpapakita na nag-improve po ang Pilipinas pagdating sa usapin ng kahirapan or poverty. And I think ito yung hindi nila nakikita, no? Ayon po dito sa record ng Philippine Statistics Authority, bumaba po ang insidente ng kahirapan noong first semester ng 2023 kumpara sa kaparehong panahon noong 2021. Tignan nyo na lamang po, ayan, pinapakita ko sa inyo. Ayan, pinapakita po sa graph na ito, yung gray po ang 2021 at yung blue po ang 2023. Kung noong 2021, 23.7% po ang percentage ng poverty sa Pilipinas, bumaba po ito ng 22.4% noong first semester ng 2023. Ganun din po sa subsistence incidence. Bumaba po from 9.9% to 8.7%. So may improvement po. Sa madaling salita, may resulta po ang ginagawang polisiya at ginagawa ng gobyerno para maibsan ang kahirapan sa ating bansa. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung aking pinagkuhanan. Reference po, Philippine Statistics Authority po yan. Ayan, ipapakita ko sa inyo para pwede nyo po siyang i-google at nang makita nyo po ng personal. Ito naman po, Philippine News Agency. Sabi dito, Philippine poverty rate declines to 22.4% in first half of 2023. So kung noong 2021, ang nakakaranas ng hirap sa atin ay 26.14 million Filipinos, bumaba ito ng, I think, humigit kumulang 1 milyon, bumaba ito sa 25.24 million Filipinos na lamang. So sa madaling salita, may improvement po. Kaya hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung kanilang nararamdaman or kung saan sila humuhugot, no, ng kanilang kinagagalit. Dahil kung titignan lamang po nila ang data, yes, meron pa rin pong poverty, pero kung titignan po natin ang data at ang resulta ng aksyon at ginagawa ng gobyerno, may improvement po. Bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong nakakaranas po ng hirap. Pwede nyo tignan sa mga reference or mga proof na ipinakita ko sa inyo. Uulitin ko po, malaking bagay po ang inyong pag-like at pag-comment. Dahil marami pong nakakakita at nakakapanood ng video natin, malalabanan po natin, magiging effective po tayo sa paglaban sa mga sinasabi nila na walang basihan. No? Again, parang ine-emphasize nila na naghihirap po tayo ngayon. Pero kung titingnan nga po natin yung datos na ipinakita ko sa inyo, nag-improve po ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Noong 2021, ipinakita ko sa inyo ang datos, mas nag-improve noong 2023. Wala pa pong 2024 dahil katatapos lamang po ng first 3 months ng 2024 or katatapos lamang ng first quarter ng 2024. No? So siguro, pinag-aaralan pa nila at nag-gather pa sila ng impormasyon. So, malalaman natin, no, kung mas nag-improve pa ngayong 2024 yung ating poverty rate, no, kung mas bumaba pa yung bilang ng mga tao or mga Pilipino na naghihirap. So, madali kasing maglabas ng emosyon or galit, no, or nasama ng loob sa social media. Madaling gawin yan. At madaling mapaniwala ng ganyan. Pero mga kababayan, kung tayo basta-basta maniniwala at paiiralin lamang po natin ang emosyon natin, ay madadala po talaga tayo at mapapaniwala tayo ng mga ganyang padali. No? At magiging kagaya nila tayo na magagalit at sasama ang loob sa mga pinuno natin o sa pamahalaan kahit wala naman sa lugar or wala namang tama or valid na rason para magalit or sumama ang loob. So yun lamang po ang aking punto dito sa aking video na ito. Maraming pong salamat. Sana po i-like nyo at makapag-comment kayo para ma-reach po yung iba nating mga kababayan. Huwag po tayong basta maniwala. Maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video kung saan lalabanan pa rin po natin at susupalpalin ang mga kuda na walang basihan. Maraming pong salamat.